Naranasan nyo na bang sumabog sa galit dahil sa isang maliit na bagay? Halimbawa, nang may sumingit sa inyo sa daan o nang nawalan ng internet sa pinakamaling pagkakataon. Pamilyar ba sa inyo ang pakiramdam na, yan, galit, pagkadismaya, sama ng loob? Ang mga damdaming ito ay kayang lumamon sa atin at sirain ang buong araw. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga taong natutong kontrolin ang agos na ito? Hindi nila pinipigilan ang kanilang emosyon, kundi inililihis nila ito sa tamang landas. Ngayon, pag-uusapan natin ang filosofiya ng Stoicism at susuriin ang siyentyak na paraan na tumutulong sa mga matatag na tao na panatilihin ang kanilang emosyon sa mahigpit na kontrol. At maniwala kayo, ang ilan sa mga pamamaraang ito ay tiyak na ikagugulat ninyo. Para magsimula, intindihin muna natin ng mabilisan kung ano ang Stoicism. Huwag kayong mag-alala, hindi ito magiging leksyon sa filosofiya. Sa madaling salita, ang Stoicism ay isang sinaunang praktikal na sistema para sa buhay na ginamit ng lahat, mula sa emperador na si Marcus Aurelius hanggang sa aliping si Epictetus. At ang pangunahing ideya nito ay simple. Hindi natin kayang kontrolin ang mga pangyayari sa ating paligid. Ngunit palagi natin kayang kontrolin ang ating reaksyon dito. Hindi ito tungkol sa pagiging walang pakiramdam na robot, kundi tungkol sa pagiging amo ng sariling kalooban. Kaya, ang una at marahil pinakamahalagang paraan para kontrolin ang ating emosyon ay ang prinsipyo ng hatiin at pamahalaan. Hindi sa mga bansa, kundi sa ating sariling pag-iisip. Tinawag ito ng mga Stoic na dichotomy of control. Medyo komplikado pakinggan, pero ang ideya ay nakakagulat na simple. Isipin na lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng ilagay sa dalawang magkaibang kahon. Sa unang kahon, inilalagay natin ang lahat ng bagay na wala sa ating kontrol. Kasama rito ang panahon sa labas, ang trapik sa kalsada, ang sitwasyon ng ekonomiya sa bansa, at kung ano ang iniisip o sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. Ang pagtatangkang kontrolin ang laman ng kahon na ito ay siguradong magdudulot ng pagkadismaya, galit at pagkabalisa. Hindi ka naman sisigaw sa ulap para patigilin ang ulan. Tama? Kung gayon, bakit tayo nagtatapon ng napakaraming enerhiya sa paggalit sa driver na humarang sa atin? Ngunit ang ikalawang kahon, ito ang iyong personal na responsibilidad, ang iyong superpower. Nandito ang lahat ng bagay na 100% mong kayang kontrolin. Ito ay ang iyong mga iniisip, ang iyong mga paghusga at pagtatasa, ang iyong mga desisyon, at ang iyong mga kilos at reaksyon sa mga nangyayari. Sa ikalawang kahon na ito, ang mga Stoic ang nagmumungkahi na dito natin ituon ang lahat ng ating atensyon. Hindi mo mababago ang katotohanan na nakansela ang iyong flight. Pero kaya mong piliin kung paano ka magre-react dito. Pwedeng magalit ka ng husto, makipagtalo sa staff, at masira ang buong araw mo. O kaya, tanggapin mo ito ng payapa, maghanap ng pinakamalapit na kapehan, at gamitin ng may kabuluhan ang biglang lumuwag mong oras. Ang pagpipilian ay laging nasa iyo. Ang simpleng panala na ito, kaya ko ba itong impluensyahan, ay agad na nagtatanggal ng malaking bahagi ng mga dahilan ng ating pag-aalala. Ang ikalawang paraan ay halos karugtong lamang ng una at direkta itong bunga noon. Unawain na ang ating emosyon ay isang sinasadyang pagpili. Siguro, nakakapagtaka ito. Talaga bang pinipili nating maramdaman ang galit o pagkabalisa? Ang sagot ng mga Stoic, oo, tama yan. Isipin na lang natin. May nag-iwan ng masakit na komento sa ilalim ng litrato mo sa internet. Ang unang reaksyon ay bugso ng sakit ng kalooban, galit. Pero tingnan natin ang sitwasyon na parang pelikula, paisa-isang eksena.
Narito ang katotohanan. Isang grupo lang ng mga letra sa screen. Ang mga letrang iyon mismo ay walang kapangyarihan sa iyo. Walang epekto iyan sa sarili niya. Ikaw ang lumilikha ng emosyon sa mismong sandali na nagpasya ang utak mo. Insulto yan. Gusto akong saktan ng taong yan, hindi yan patas. Ang panloob na pagtatasa na ito o ang label na ikinakabit mo sa pangyayari ang siyang nagpapalitaw sa iyong emosyonal na reaksyon. Ngunit dahil ikaw mismo ang gumawa ng pagtatasa na iyon, ibig sabihin, nasa iyo ring kapangyarihan na gumawa ng ibang pagtatasa. Paano kung ang maging paghusga mo ay, opinyon lang yan ng taong hindi ko naman kilala, o mukhang may pinagdadaanan lang siya, o kaya'y nakakatuwa naman kung paano siya naapektuhan nito. Pansinin, hindi nagbago ang pangyayari. Nandoon pa rin ang komento. Pero sa pagbabago ng iyong paghusga, ganap mong binabago ang iyong emosyonal na reaksyon. Hindi ka na nagiging biktima ng mga salita ng iba at nagiging amo ka ng iyong sariling damdamin. Ito ang tunay na kalayaan. Ang ikatlong pamamaraan naman ay maaaring tila kakaiba o medyo madilim pa nga. Ngunit ito ay hindi kapani-paniwalang epektibo. Tinatawag itong premeditation of evils o ang paunang pag-iisip sa mga pinakamasamang maaaring mangyari. At hindi ito panawagan para maging pesimista na puro negatibo lang ang nakikita. Sa kabaliktaran. Halimbawa, isipin na bukas ay mayroon kang napakahalagang presentasyon sa trabaho. Kinakabahan ka at normal lang yon. Ang ordinaryong tao ay umaasa lang sa pinakamahusay na mangyayari. Ngunit ang isang stoic ay uupo at kalmadong iisipin ang pinakamasamang sitwasyon. Ano ang maaaring magkamali? Maaaring masira ang projector. Maaaring mawala ng internet. Maaaring makalimutan mo ang pangunahing ideya. Maaaring tanungin ka ng boss mo ng mahirap na tanong na wala kang sagot. Sa isip, mararanasan na ng stoic ang pagkabigong ito. Bakit? Una, inaalis nito ang elemento ng sorpresa sa posibleng pagkabigo. Kung talagang masira ang projector, hindi ka magpapanik dahil napaghandaan mo na ang sitwasyong iyon. Ang reaksyon mo ay hindi, naku po, or oh no, kundi, sige, may plan B ako. Pangalawa, pinipilit ka nitong mas maghanda dahil nai-imagine mo na ang sirang projector, isi-save mo na agad ang presentasyon sa flash drive at magpiprint ka ng ilang kopya para sa mga pangunahing dadalo. At mayroon pang isang kahangahangang benepisyo. Kung magiging maayos ang lahat, hindi ka lang basta makakaramdam ng ginhawa, kundi isang tunay at malalim na pasasalamat. Mas pahahalagahan mo ang tagumpay na iyon, kaya't hindi ito pag-iensayo sa pagkabigo. Ito ay isang uri ng mental na bakuna laban sa mga pagsubok ng buhay na nagpapalakas at nagpapakalma sa iyo. Ngayon, mula sa mga madilim na hula, dumako naman tayo sa isang bagay na tunay na malaki at makabuluhan. Ang ikaapat na pamamaraan ay ang pagpapalawak ng pananaw o ang tinatawag ng mga stoic na pananaw mula sa itaas. Ito ay isa sa pinakamabisang ehersisyo para agad na mabawasan ng stress. Isipin mong may isang problemang lubos na bumabalot sa iyo. Siguro nakipag-away ka sa kaibigan mo or nakakuha ka ng hindi magandang feedback sa trabaho. Sa sandaling iyon, tila napakalaki ng problema at sinasakop nito ang buong isip mo. Ngayon, gawin mo ito. Sa isip mo, iangat mo ang iyong sarili. Tingnan ang iyong sarili at ang iyong problema mula sa kisame ng iyong kwarto. Parang lumiit na ng kaunti, hindi ba? Ngayon, umakyat palalo. Tingnan ang iyong bahay, ang iyong kalye, ang iyong lungsod. Makikita mo ang libu-libong tao. Bawat isa ay may sariling kakaibang alalahanin, kagalakan at problema. Magpatuloy sa pag-angat. Tanawin ang iyong bansa mula sa pananaw ng ibon.
At ngayon, ang buong planeta, isang maliit, marupok, bughaw na globo, lumulutang sa walang katapusan at tahimik na kadiliman ng kalawakan. Nasaan? Sa napakalaking larawang ito ang away nyo ngayon, ang pagkakamali mo sa trabaho, ni hindi ito nakikita. Ang pamamaraang ito ay hindi minamaliit ang iyong nararamdaman. Inilalagay lang nito ang mga ito sa tamang makatotohanang konteksto. Nakatutulong ito upang malaman na karamihan sa ating pang-araw-araw na alalahanin na tila katapusan na ng mundo para sa atin ay sa totoo lang isang maliit na butil lamang ng buhangin sa walang hanggang dalampasigan ng buhay. At ang pagkaalam na ito ay nagbibigay ng kamangha-manghang kapayapaan. Hindi nito nalulutas ang problema mismo, ngunit kinukuha nito ang kapangyarihan nito sa iyong mga emosyon. Ang ikalimang paraan ay marahil ang pinakakilala, pero madalas ding pinakamaling intindihing alituntunin ng mga Stoic. Parang nakakatakot pakinggan, pero sa totoo lang, isa itong napakalakas na instrumento para sa masayang buhay. Ito ang pariralang memento mori, na sa Latin ay nangangahulugang alalahanin ang kamatayan. Sandali lang, huwag mo munang patayin ang video. Hindi ibig sabihin nito na dapat kang laging mag-isip ng kamatayan at malugmok sa kalungkutan. Sa kabaligtaran na nga, ito ay paalala hindi tungkol sa katapusan, kundi sa halaga ng kung ano ang mayroon ka ngayon. Isipin mo, ginugugol mo ang iyong araw sa walang kabuluhang sama ng loob. Galit ka sa katrabaho mo na hindi ka pinuri. Naiinis ka dahil may umukupa ng parking space mo. Inuulit-ulit mo sa isip mo ng ilang oras ang isang hindi ka nais-nais na usapan. Ngayon, saglit mong isipin na ang araw na ito ang huli mo na. Gugugulin mo ba ang mahalagang oras na ito sa mga ganoong bagay na walang kwenta? Siyempre hindi. Ang alalahanin ang kamatayan ay isang universal na filter na agad na tumutulong para paghiwalayin ang mahalaga sa hindi gaanong mahalaga. Ito ay paalala na limitado ang ating oras. At dahil limitado ito, dapat pa ba nating gugulin ito sa maliliit na gulo, walang saysay na pag-aalala at nakabaong sama ng loob? O mas mabuting gamitin ito para sabihin sa mga mahal mo sa buhay kung gaano mo sila kamahal, para gumawa ng isang makabuluhang bagay, para lang mag-enjoy sa isang tasa ng kape at sa sinag ng araw? Ang memento mori ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa mga prioridad. Ito ay isang pang-araw-araw na panggising na nagtutulak sa ating mabuhay ng mas buo, may kamalayan at may pasasalamat dito mismo at ngayon. Ngunit ang pinakamahalagang aral sa pag-unawa ng Stoicism at pagkontrol sa ating emosyon ay nakasalalay sa isang simpleng ngunit napakalalim na ideya. Handa ka na ba? Ang isang pangyayari mismo sa kanyang sarili ay hindi masama o mabuti. Nandoon lang ito. Neutral ito. Ang nagiging masama o mabuti ay ang ating paghatol dito. Pag-isipan mo ito. Natanggal ka sa trabaho. Masama ba ito? Sa unang tingin, oo. Pero paano kung ang pagkatanggal na ito ang nagtulak sa iyo para simulan ng sarili mong negosyo na matagal mo nang pinapangarap? O kaya naghatid sa iyo sa isang bagong trabaho na mas maganda pa? Kung ganun, ang pagkatanggal na pala na iyon ay mabuti. Hindi nagbago ang mismong pangyayari. Ang katotohanang nawalan ka ng trabaho. Ang nagbago ay ang iyong pananaw dito at ang mga sumunod na kaganapan. Kapag lubos mong naunawaan na may puwang sa pagitan ng pangyayari at ng iyong emosyonal na reaksyon, at sa puwang na ito nakasalalay ang iyong kalayaan sa pagpili, hinding-hindi na magiging pareho ang buhay mo. Titigil ka sa pagiging biktima ng mga pangyayari at magiging arkitekto ng iyong sariling pananaw. Kaya, bilang buod, ang pagkontrol sa emosyon, sa
Sa pag-unawa ng Stoics ay hindi pagpipigil, kundi isang sinasadyang pagpili ng iyong reaksyon. Ito ay ang kakayahang ihiwalay ang katotohanan sa mga paghatol, maghanda para sa mga hamon, tingnan ang problema mula sa mas mataas na pananaw, pahalagahan ang kasalukuyan, at tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Ito ay isang hanay ng mga kasangkapan na makakatulong upang ang iyong buhay ay maging mas mapayapa at mas may kamalayan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ito sa iyo at may bago kang natutunan, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang iba pa naming video tungkol sa pagpapaunlad ng sarili. Ngayon, isang tanong para sa iyo. Sa 7 paraan na nabanggit, alin ang sa tingin mo'y pinakamakakatulong sa iyo? O marahil, ginagamit mo na ang ilan sa mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section dahil napaka-interesante basahin ang mga ito